Sir, magandang gabi po, sir. Base po doon sa karanasan po ninyo, sir, sa haba ng panahon ng pagiging chairman po, ano po yung masasabi niyo po sa ginagawa po ni Miss Mara Tamundong? Ako nga pala po si Chairman Jose Abrido. Nanungkulan po ako sa Barangay 767 ng 35 years o 3 dekada at kalahati. Saka dito lang po ako nakasaksi ng isang taong hindi naman po siya empleyado ng gobyerno o nanunungkulan sa gobyerno. Pero all year round po siya tumutulong sa mga Manileño. Lalong-lalo na po ang malasakit niya sa mga senior citizen at sa mga kabataan at sa iba pang sektor ng lipunan natin, pinabayaan ng kasalukuyang nanunungkulan. Ako po nanungkulan po ako na 3 dekada at kalahati. 35 years po ako bilang sa punong barangay. Marami na rin po ako nakasalumuhang pumarap sa barangayan. Nalalangako na sila ay magtataguy ng tunay na reforma ng Maynila. Pero kung masasaksihan niyo po ngayon, dito lang po kauna-unahang tao na hindi naman po taong gobyerno, hindi naman po siya politiko, pero inuubos niya po ang kanyang oras at panahon para lamang matulungan ang mga pinagkaitan ng tulong ng ating gobyerno. Sana po tayo mga Manileño, matutunan po tayo. Maghahanap tayo ng tunay na pagbabago at bigyan natin ng pagkakataon ng mga taong ito na katulad natin sa mundo. Wala na po tayong makikitang tao na magmamahal na katulad ng ginagawa niya na araw-gabi tumutulong po siya. Ang pagkakaintindi ko po, kaya po siya tinawag na Super Mara, sa dahilan po mabilis po siyang umaksyon at tunay may malasakit po sa mga Manileño. Huwag na po tayong paluloko sa mga tao lumalapit sa atin, nangangako at sinasabing susuportahan tayo. Tingnan po natin ang Maynila ngayon. Ano na po ang nangyari sa Maynila? Na malapit. Sinasabi nga nila na ito ang Manila daw po, kung saan daw po ang Maynila, nandun po ang bansa. Pero nakikita po natin, napabayaan po talaga ang Maynila. Hindi ko lang alam, o hindi ko lang, ayaw ko lang sinasabi natin na mukhang dinidilensyahan na lang tayo ng mga nanunungkulan sa akin. Yun lang po ang masasabi nila. Sir, ano po masasabi niyo sa launching ng ilaw ng reforma sa Maynila? Kanina po nasaksihan ko po yung sa parang ang paglulunsad po ng tinatawag nilang IRM, yes, po ang ilaw sa reforma ng Maynila. Para po maihantulan natin sa unang sigaw sa Balintawak. Pero ito ay nilunsad lang po sa makasaysayan, sa Max Restaurant. Pero nakita naman po natin ang mga response ng mga ng senior citizens natin. Talagang gustong-gusto nila na magkaroon ng reforma sa siyudad ng Maynila sa pamamagitan po ni Mara Tamundong. Sapagkat nakita nila ang tunay na malasakit ni Mara sa kanilang hatay. Magaling po, magaling. Sir, mensahe po para sa ating mga Manileño. Ay, mensahe ko po sa ating mga taga-Manila, matuto na po tayo mamili ng ating kinatawan. Maawa na po tayo sa ating buhay. Huwag na po tayong paluloko. Kung sakali man po dumating ang pagkakataon na humingi ng pagkalinga sa ating si Mara Tamundong, pagkaisahan na po natin siya, na ilagay natin siya sa dapat ng kalagyan para ang kanyang pagtulong po at pagmamalasakit ay may pagpatuloy na gusto. Yun lang po. Sir, mensahe po para po kay Ma'am Mara Tamundong. Kay May Mara Tamundong, pagpatuloy niyo lang po, Ma'am Mara, ang iyong ginagawang malasakit sa ating mga senior citizens at mga kabataan. Huwag po kayo magsasawa, patuloy lang po tayo. Huwag niyo po intindihin yung mga sinasabi natin mga baser. Naiingit lang po yan sila sa inyo sapagkat ikaw lang po ang may katangian na ganyan. Hanapan niyo ako ng isang tao na nanunungkulan na katulad wala po tayong makikita. Dito lang po si Mara. Kaya patuloy ka lang, huwag ka lang huminto sa pagmamahal sa iyong mga kababayan. Yan, maraming salamat po, sir. Magandang gabi po muli sa iyo.